Matapos ipagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang gobyerno umano ang nagbunyag ng katiwalian sa mga flood control projects, agad itong sinagot ni Dr. Richard Mata, isang public health advocate at social media personality, sa pamamagitan ng isang matapang na pahayag sa social media. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Marcos Jr. na kung hindi umano inilahad ng pamahalaan ang isyu ng korupsyon, baka mawalan ng tiwala ang mga mamumuhunan sa bansa. Anya, dahil nailantad na ang problema, mas naging matatag umano ang kumpiyansa ng mga dayuhang investors sa Pilipinas. Ngunit, ayon kay Dr. Mata, hindi ang gobyerno ang tunay na naglantad ng anomalya, kundi ang mismong kalikasan at ang Diyos. Git niya, lumabas lamang ang katotohanan matapos bumaha sa ilang rehiyon at lumuto ng mga ebidensyang nagpapakita ng kapabayaan at katiwalian sa mga flood control projects. Ayon kay Dr. Mata, kung talagang nais ng administrasyon na lebanan ng korupsyon, hindi nito dapat pinahinto ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na siyang nagsusuri sa mga aligasyon ng pandarambong sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Anya, ang pagsuspinde ng investigasyon ay malinaw na indikasyon ng pagtatakip at hindi ng transparency. Dagdag pa ni Dr. Mata, ang pagbaha mismo ang naging simbolo ng divine exposure, isang paraan ng Diyos upang ipakita sa publiko ang mga katiwaliang pilit tinatago. Sa kanyang mga pahayag, binigyang diin niya na walang lihim ang mananatiling nakatago, lalo na kung ang katotohanan ay nauugnay sa buhay at kapakanan ng sambayanan. Marami sa mga netizen ang sumang-ayon sa pananaw ni Dr. Mata, sinasabing ang tunay na pagkilos laban sa katiwalian ay hindi nasusukat sa mga pahayag, kundi sa konkretong aksyon at panalagutan. Sa ngayon, nananatiling mainit ang usapin sa flood control corruption scandal, lalo na't maraming proyekto ang nadiskubring hindi natapos o hindi man lang nasimulan kahit nakatanggap ng pondo. Habang patuloy ang mga panawagan para sa masusing investigasyon, nananatiling hamon sa administrasyon ni Marcos Jr. na patunayan kung talagang ito ay handang magbunyag ng katotohanan o kung patuloy lamang nitong pagtatakpan ang mga nasa likod ng bilyong-bilyong pisong anomalya. Well, actually, isipin mo yung flood control, trilyon na yon, pero tip of the iceberg pa lang yon. Hindi pa yun buong korupsyon. Ano pala yung tip pa lang yon. Ibig sabihin, walang pag-asa kung hindi po mababago. Kasi din, kino-cover up. May solusyon na yung kay Senator Marcoleta eh. Kaya lang kinover up, pinalitan si Senator Marcoleta. So, ibig sabihin, talagang walang hustisya na mangyayari dito. Kawawa ang Pilipinas. Kaya kailangan ito magsama-sama tayo. Kasi tayo yung tumatayo na hindi na tayo papayag ng ganito. Kasama nung sinabi kanina, ang isang ting-ting ay walang power, pero pag magsama-sama tayo, magiging walis po tayo. So, wag tayong tumigil na magsabing may mali na, dapat na itong ihinto. Yun po ang atin. Mali na po ang nangyayari. Kawawa na po ang bansang Pilipinas. Sana lang, Doc. Talking about sa ngayon kasi, ang acting chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Erwin Tulfo. Ano po yung nyo, saan patutungo ang investigasyon? Wala kasi under pa rin siya kay Tito Soto eh. Alam naman natin si Tito Soto, kontrolado lang siya ni Romualdez. So, i-control lang din ni Tito Soto si Erwin, nakita naman natin sa previous na hearing. So, wala pa akong hope nakikita, kundi cover up lang po ang mangyayari. Ang dapat dyan, palitan si Tito Soto. Pagbago na po ang president ng Senate, lalagyan ng bagong chair, then dapat si Senador Marcoleta. Diyan lang po natin makikita ang tunay na paghahanap ng justisya. Ito ngayon kay Erwin po, pasensya, cover up lang po mangyayari. Hindi ako naniniwala may pagbabago dyan. Hindi lang kaya ni Lacson kasi siyempre, meron din siyang mga ibang problema. Pero ganun lang din ang gagawin ni Erwin eh. Hindi niya kayang gampanan yung ginawa ni Senator Marcoleta na ilabas lahat ng baho. Ang gusto nila, pagtakpan. Walang pag-asa kung si Tito Soto ang Senate President. Yun na nga dapat kasi po yung ombudsman, neutral talaga yan. Kailangan hindi siya more on used politically. Kaya lang, alam natin ang tatak ni Remulla, talagang political lahat ng kilos niya. It's more on to protect the admin, it's para sa kanila, hindi talaga para sa tao. So katulad ngayon, ang sabi niya, unahin niya si VP Sara. Andyan na nga yung problema ng flood control, unahin pa niya si VP Sara.
So it's really a political move and hindi po tayo masaya doon. Hindi po katulad ni Martires before, talagang tahimik, talagang neutral. So hindi ginamit siya ni Tatay Digong for his side. Nirespeto ni Tatay Digong ng ombudsman, for on talagang ano yan, independent yan. Hindi yan for the government to protect themselves and to cover up the corruption. Yun po nangyayari. Nakikita naman natin sa mga interview na may cover up na nangyayari. So we're not happy. About naman po doon sa sir, saka din po nga social media influencer, kamakailan lamang po ay narinig po namin na it seems like 20% napupunin sa mga 50%. Ano may reaction niya doon, sir? Grabe naman yun. Nakakahiya naman yun na sasabihin pa ni Tito Soto yun na hindi nga niya nasusolve itong mga billion-trillion na corruption. Tapos kukunan pa ng 50% daw ang mga vloggers dahil madali lang daw mag-vlog. Yan ang mahirap sa isang taong hindi pa nakatry mag-vlog. Subukan niyang mag-vlog. Sabi niya madali lang daw nagkakapera ang mga vloggers. Subukan niyang mag-vlog. So it's an insult to us na nagbablog dahil nagbablog book tayo hindi para sa pera, para to sa passion natin. Hindi to actually yung mga nagsusurvive talaga ng vloggers, dedicated yan eh. Kasi kung pera lang, wala lang sang buwan, kikwit ka eh. Tapos sasabihan nating pera lang habol dyan, mahirap po kumita sa vlogging. Hindi po ganun kadali. And it's an insult na punan pa tayo ng 50%. So for Tito Soto, isolve mo yung corruption. Huwag mong dagdagan pa ng tax ang mga vloggers. It's a wrong statement. Ako po si Tony Armelia, dati Community Development Officer and Organizers ng mga informal settlers. Bakit po ako tumayo? Dahil noong una, insawan, ang diba natin, ibalik ang yaman ng Pilipinas na ninakaw ni Marcos. Anong nangyari? Mamaya ko nadugtungan. Pangalawa, another, yung nangyari po noong PDAP issue. Napakulong natin ang mga senador. Ako po yung nagmaskot ng pamoy sa ITSA. Pero sayang nakapag-inayang. Hindi po tayo nag-success at hindi napakulong. Ako rin po ang nagmaskot sa buka ni Bong Revilla, Senador Bong Revilla, para makulong. Pero nagiging malaya. Ito po ang sakit na kanser sa lipunan, pagnanakaw ng bayan. Ito po ang sakit na hindi kaya gamutin kahit sino pang magaling na doktor. Kahit si Dr. Mata, hindi kayang gamutin to dahil wala pa po prescribed na gamot para itong sakit na cancer sa lipunan. Kaya po, may niluluto na naman na isang rally sa October 12. Katunayan, invited po ako kasi kasama ko. Nandun po kami sa Villa Bonsuelo, Paris, para mag-participate. Noong sigaw natin ngayon, ibalik ang mga ninakawang pira, malabo po mangyari yan. Mark my word. Dahil noong sigaw kay Marcos, noong na-appoint, noong nanalo si Cory, nanalo si FBR, nanalo si Irap, nanalo si Gloria, nanalo si Pinoy, nanalo ang ating tatay. Di kung hindi pa rin naibalik ang nidakaw ng mga Marcos na pira. Nanalo si Bongbong, anong nangyari? Hustisya ko natin. Isa dapat nating pag-uwi. Tinismis sa Sandigang Bayan ang kaso ng mga Marcos. Ngayon naman, wala na tayong pag-asa. Kung ito ba ay paibalik pa yung ninakaw na pira, kailangan mo natin isang matinong leader. Kami po may panawagan, may signature campaign. Ginamit na instrumento ngayon ng administration si Justice Secretary Boying Revilla ilagay sa ombudsman para imbestigahan una ang confidential fund ni Sara. Pipirma ko tayo na hindi papuhin si Boying Revilla para dito sa issue ito kasi delikado po. November 30, mayroon ko tayong ITSA Revolution, Revolutionary Government, tanggalin lahat ang nanungkulan sa ating bansa. Maraming salamat. Maganda pong umaga sa lahat. Suporta tayo. November 30, Revolutionary Government. Ang sa akin lamang po, ang dapat suportahan siguro namin ay yung may nakot
sa batas. Pangalawa, yung marunong sumunod sa batas. Pangatlo, yung may respeto sa batas. Bakit ko po nasabi ito? Karamihan po ngayon, naririnig niyo po, isang mambabatas ang sinasabi, bet. Tama po ba yun? Ang pinakamataas daw po ay ang taong bayan. Yes, pero bakit hindi natin pinapakinggan ang hinanaing ng taong bayan? Kung mataas pala tayo. Bakit pinabali natin? Sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, ipanalangin po natin ang bansang Pilipinas na lugpo ngayon sa kahirapan dahil umiikot din po tayo sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang ngayon, marami pa rin po ang mahihirap. Minsan nakating ko sa Kaliingon, Davao del Norte, may isang matanda doon, tuwang-tuwa. First step yung makakita ng simento, ang kalsada nila. Nakakalungkot ng tagal. Tama po yung sinasabi ni Director Fabi Gescano, hindi lamang po sa DPWH, hindi lamang po sa DAR, pati po sa DA, ang mga MMRNL. Kailangan ko po nyo kayong naman ng tugtas bago ang karoon ng mga proyekto.